any longer, I'm requesting Pastor Clyde Poto to give our presentation tonight. God bless us. Good evening, everyone. It's been, suspense for me when I came. It is because there is a program that's happening in the office. I was supposed to be to offer the prayer. Pero una-una na ako, it's gonna rain. Hindi na ako makapadugay. So, we will continue our study. Last night, we talked about victory in the battlefield. Was it already won? Nadaog na ba? Yes, nadaog na. Karon, we are going to continue that, entitled Covenant and Conversion. Maghiskot ganit ang covenant, buti pa sabot niya na maghimog pakiksaat. Okay, maghimog pagpakigsaat. And you can see sa ato ang background, mura siya blood compact. Because it is a covenant. Nilahimo ni sa panahon sa uban ng mga Espanyol o mga Pilipino na they came to terms in agreement. Sa buhon, kinganla na siya og sandugo. Sandugo. So they have to cut portion dire. Unyang usapod, mukat pod. Unya ilang ipandog katong nagdugo ni nga bahin. Ipatulog dito sa gamayng sudlanan. Unya, I don't know ang extreme cases niya na. Sa una, acceptable pa. Ilang inon ang dugo nga duha nga nagsagol. Pero sa karon, dili na pwede. Pero that's how they did in olden times. In order to make a covenant na kinahanglan nga pareho na sila kuno og dugo. Okay. We'll continue. Before we going any further, let's bow down our heads for prayer. Heavenly Father, the owner of understanding, we ask you, dear Lord, to enlighten our minds and our hearts. This is your word. Help us, dear Lord, to discern and give us your favor. We ask for this in the forgiveness of our sins. In Jesus' name, Amen. Okay, we took up already these texts sa mga previous natong nagisgutan. Then Matthew 28 verse 19 and 20. Okay? If you have your Bibles with you, can you open it with me? Okay, we are going to read this all together. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nakahinumdum mo sa first nato ning gabi that there is a union between the Father, Son, and the Holy Spirit. Ang ilang nature, they are God, but they have different beings. The same also, our nature is human, pero lain-lain ang atong beings. So there's a union of Father, Son, and the Holy Spirit. Then teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Karon, ang akong tagaling emphasis to make disciples of all nations. What is making disciples? I don't know kung kinsa ang una niining tulo. Si Aristotle ba? Si Plato ba? O si Socrates? Si Socrates ang una. Socrates, nagtudlo sa filosofiya niya ngadto kang Aristotle. O si Aristotle sa nagtudlo sa iyang filosofiya ngadto kang Plato. O sa iunanan na pamaagi, makita nato how it transcends ang maong pagtulunan gikan sa usa ngadto sa usa. Then matawag na nila nga they are my disciples. The same also with Jesus, nasa 12 kabuok, ang ginganlan lang ang naingalan 12. Pero mind you, gawas sa 12 na ay 70. Pero wala yung ngalan. They are also disciples. Pero ang main character yun sa pagwari ni Ginoong Jesus, it's about the 12. Kaya ginganlan yun niya. Adiya si Bartolomeo, adiya si Matthew, adiya si sa Pedro, si Juan, actually John the Lesser or John the Greater, Luan among John diya. Karang John the Lesser, mo na nagsulat sa Revelation, John the Beloved. Okay.
So, ang iyang mga disciples, giingnan niya, you're going to teach the nations, make them disciples, teach them what I have told you, you're going to tell that to the people. And then, you're going to baptize them if they're going to receive my words. That is not your word, you are going to share it. That is not your word, that is my word, in ni Jesus. Then after they receive the blessings from the Father, Son, and Holy Spirit, that is baptizing, teach them to observe all that I have commanded you. So tanan nga akong gisulti sa inyo po nang itudlo dito sa pagdili niyo tago-taguan. Karon, what is the focal point of this? Nga nung ikinahanglan ng Ginoong Hesus nga kinang isulti dito na para nga walay lipod-lipod, wala ba'y bilutbot. Now, if you're going to read, turn your Bibles now. I want you to read this one. Ephesians 1:22 and 23. Ephesians 1:22 and 23. Okay? Anybody? Kung ready na? Okay. Read. Okay. Anybody is ready? And he put all things under his feet, and gave him to the head over all things to the church, To the church. Which which is his is body, body. the fullness of him who fills all in all. Okay. And he put all things under his feet and gave him as head over all things. Kinsa man ang head? Okay, di sana konsulti, di sana konsulti. Pero mag-isgot na siyang head, pero ang church, naginganlan po ng church. Ang church, which is his body. So kung lawas ni, the church, kinin, and the head, kinsa man ang head. Go back to verse 20. Verse 20, ang first phrase. Kinsa ang emphasize na in verse 20. The same also Ephesians 1, verse 20. Sa ibabaw lang yan yung jutay. Oh. Kinsa man na. Which is wrought in Jesus. Gihimo siya nga ulo si Ginoong Hesus. So, ingon ana, nga pagkasaysay. Jesus Christ is the head, and the church is his body. Ambot ka kung kinsa ka nga ulo, kung dili si Kristo ang atong sundon. Meaning to say, the teaching of the church kinahanglan based upon the head. Kay kung lain ang head, ibutang nato walay head, mabuhay ba ka ang tao kung walay head? Digin mabuhay ang tao kung walay head. Unya ang head, kinahanglan mo coordinate siya sa lawas. Like for example, mayroon nga mupunit o baso kay giuhaw ko, minuto giuhaw kay gibati sa lawas. So ang kamot mangitag baso, muputang og tubig, moinom ang bagpa. Because the head was the one who determines the action. The same also the church. It should be Christ who is the head. Kung unsa man ang iyang isulti mo isundon sa iyang lawas. Okay. Part gihapon, murag gihapon og science, no? Okay. Now let's go back to this. Kagabi ato ning isgutan. Nganong importante man kaayo nga ato ning hibalan? Okay, Revelation 12 verse 4. And the dragon stood before the woman. So ang dragon nakigatubang sa babae, about to give birth. So ang babae buntis. So that when she bore her child, he might devour it. Put pasabot iyang patyon, iyang kanon. Okay. Unsay put pasabot ni ining woman? As far as prophecy is concerned, 2 Corinthians 11:2, diya pa nato sa Bible ikuha, kay tungod na may pure virgin to Christ. Pero kana siya, dili na siya specific yun nga na virgin si Christ nga asawa gid niya nga pareha nato dili ba sa kalibutan na ibana na asawa. Because the pure virgin is symbolizing the church, the woman. The woman itself is the church. Mauna nga ang dragon, dili siya ganahan sa woman.
iyang patyon ang kanang iyang gibuntis. Because that is the one that will defeat him. O kagahapon, nahibalan na to. You know, he was a defeated foe. Pero ang nahitabo nga pag-anak o lalaki, iya pa itong lutos, kaya ipatay, pero wala siya kapatay. Gilansang sa krus, lipay ang iyawa, gilansang sa krus. Gibutang sa luganan na, sigurado, isigluan din dito bumangon. But on the third day, it was the miracle of all miracles. Jesus came out from the grave alive. And He was taken up to heaven. Mauni nga, ang tuan man sa langit si Jesus, ang gihimo sa dragon niya. We will continue to verse 13 and 15. Okay? Look at your Bible. And when the dragon saw, nakita ang dragon, no? That he had been thrown down to earth. No. Di ba, gilabay siya sa Ginoo, gikan sa langit. Nakita niya ito, walay lugar, gilabay siya din sa yuta, kauban sa mga angels. Human siya gilabay din sa kalibutan, he pursued the woman who had given birth to the male child. Karon makita niyo din nga nung serpent na po ang inganlan. Pero kung inyong dibasa previously sa verse 8 man siguro na, nagilabay diri ang great dragon, ang ancient serpent, ang ginganan og Yawa og Satanas, niya upat niya kangalan niya. Pagkinganan. Sa ato pa kanang dragon diri nga giingnan o kanang serpent pakihura na. Because that's the name of the devil. The great dragon, the ancient serpent, the devil and Satan. Mao na iyang pangalan. So, the serpent poured water like a river out of his mouth. Mikawas ang tubig sa iyang mga tabak after the woman to sweep her away with the flood. Kaya nga naman, iyang lumusan ba? Pero kung sa'yo ito pasabot sa water, as far as prophecy is concerned, Moni. Ang water, Revelation 17:15, the waters that you saw where the prostitute is seated are peoples and multitudes and nations and language. Sa ato pa, ang water di ay mao'y katawhan, baga nga mga katawhan. He used people in order to run after the church that was in hiding, nga nagtago-tago man, bisag asa ng mga bukid, ginasunod niya. You want to know the story? Well, i-type ninyo, Inquisition. Pangitaan niya nga word, Inquisition. Kung kinsa nagsubok sa pagpapatay sa mga dumaan ng mga Kristiyanos. Remember this, the first Christians are Catholics, but they are Bible observers. Kaya kung mayroon mga Adventist, 1863 pa. Pero dili naman magamit ang Catholic nga ngalan kay gigamit naman gihapon sa dako nga church. So ang gihimo lang mao ang pag-establish sa pangalan pero ang iwali ang karaan nga pagtulunan nga Katoliko. Ang karaan nga pagtulunan nga Katoliko. Mao ni ang ato nga mabasa gihapon din eh. Okay. Karon the dragon nga nag-poured out sa water, sa ato pa, gisugo niya ang mga baga nga katilingban nga ilahang lutuson ang mga tao nga nagabantay sa pulong sa Ginoo. Ilahang pamatyon. This is what transpires. During the time, mga 1960s, 1970s, naay mga tiguang nga akong kahibalag. O niya, miingon sila, elementary pa ko. Miingon dahil sila nga, dili man ipabasa ang Bible dahil makasala, makabuang. Mauna ang mga pagtulunan, Luka di Biblia. Amot, sabot mo muna na. Luka, kung babae, kung lalaki, loko. Okay. Sa ato pa, maluko ka, mabuang ka, kung mabasa ka o Biblia. Kana akong ginungan, Luka di Amor. Kung sama na? Nabuang sa gugma. Okay. Ang mga babae, ang ibuwagan, sa hirap ko iyab, na Luka di Amor.
Mauna ko ba nga pero nabuang-buang sila, dili na ka kuan. Oh, mao ba magiko kinaloka di amor. Pero mao ni ang gisulti sa mao mga tigulangan, maloka di Biblia ka o loka di istratora. Maloko maguba imo panguna-una. Mauna nga gididan, pero mind you. Sa dina nga niabot na si Wycliffe, pare ihapon siya. Naguna-una siya nga sayang ang Biblia. The Bible was lacking at the time. Kay tungod ang panggobyerno iyahaman sa Roma at the time, sila ra makasabot kay Latin man. Wala kay English. And during the time of Wycliffe, iyang i-translate ang Bible into English. Ha? Pag-translate niya, gipaprinta, daghan ang ibabag. Pero nangita siya sources, pinali siya mga friends, naghatag ang Biblia di panghatag for free. Pagbasa sa mga tao, uy, maudinin, makasabot na sila. Kay Englishman, kumusta ang mga Germans? Luther also translated the Latin Vulgate into German language. Ilang ibasa, nakasabot sila. Ang uban, gi-translate sa ilang kaugalingon ng mga dialects, daghan ng mga bright ng mga pari. Pero kung sila itabo sa mga bright ng mga pari, wala sila yung nagsimba sila sa lain ng mga kundok, naghimo sila rin sa wala. They stayed in the Catholic Church. Pero what they did is to follow the words of the Bible. The same church, ang nahitabo, he was excommunicated. Ngano nagtudlo man kanini? Ingon ni Luther, Bible man eh. Tanang pagkasulti diya sa Latin, German lang ni. The same is Wycliffe. Abi ni mo, kini sila nga mga pari, dili na sila mga balasubas. Mga buutan. Pero you know what they did? Ilang idakop, ilang isunog. Luther, wala lang siya gihilaptan. Kaya nga ron, masakiton man si Luther. But siguro, namatay si Luther, dili pa gulang kayo siya namatay. Wala pa siya kabutog 60. Pero na siya ibati sa iyang halawas. Pero sige siya sulat. Pero kadaghan na siya nga kanaganing kung si tawag ni mo ng ibriso kasi mong balay. House arrest. Okay. Kadaghan siya house arrest. Pero wala yung problema si Luther. Kaya nga naman, yun siya ang akong gitudlo para mali sa Ginoo, para sa iyang mga katawan. Pero bawal na ginakanay tabo kay nga no, biditan sila sa pagbasa sa Biblia. Niya. When I look at how they tried to run after the Waldensians and the Albigensians, mga babae, ang gigamit ka na ganing mag-harvest gani ka og wheat, kaya naman nabilin niya nga uot ba? Mga na ang gibutan niya, niya sunugod. Dili sila gipatay og dungan. Ipatanaw sa mga relatives o sa uban ng mga katawhan, mga lagad pa mo, parihason mo niini. Ginaot-ot mo hinahinay. But you know, kini sila ng mga tawahanan ni the Waldensians, they are not armed individuals. Wala sila armas. Dili sila nakasukol. What they did is just they worship God, pero nasuko lang ang Rome. Mo na sila gidauban. Wala sila nagig-away nga makipatay. Wala, because they don't have arms. Niya pa yan. Ako ba nang panguna-una kung gabihan ay sa ilang gihimo, no? Tuhugon ang tao, ako ni buhit na. Kung mabitsong dito at manok, bago pa, di ba, pag yun man na una. Tuhugon nga buhit. Una-una ko na kung grabihan ay sa una, no? And who made the law? Nga bukdon sila, nga pang ingon-ingon sila. Wala'y laing nga pinakakusgan nga gobyerno sa unang panahon. It was Rome. Timani Rome, wala'y nakapildi sa Roma. For 644 years, wala'y nakapildi sa Roma. Mao na nga dili ka makaingon na nailaing nga gobyerno nga makapildi sa wala. It was the mandate of Rome. Ngano giingon ani man paghimo nila og paint sa mga karaan nga mga naga-paint nini. Actually, this is an old painting. Ipicturean lang, ibutang nila diya sa Wikipedia.
It is by the mandate of the friars. Ginasunog ang mga tao dito, nakipagputol. Wala laing na makasukol nila. The same thing, ang mga tao na nag-heretics, kung dili mo sunod, they will be executed. Karon, nagunahuna ako ba? Siguro, kalabanan din mga teachers man, no? Mga teachers. You know the story of Noli Me Tangere? How Jose Rizal wrote that one in a pseudonym Ibarra. Kinsa man ang amigo ra ni Ibarra na priest. Di man, dili tanan priest ta, balasubas na itong abutan. Wycliffe, Luther, Huss, Jerome, daghan pa. Nga na ako. Kinsa man ang kao, amigo ni Ibarra nga buutan na priest. Nga, amigo niya. It was Padre Damaso. Maura ang galaban niya. But the rest of the friars and the Guardia Civil kontra si Rizal. Pero si Padre Damaso ginataguan si Rizal. Delikado yung kinabuhi. Kung tanaw ni mga sugilanon during the time of the uprising sa mga Filipinos nga nagtukod silang KKK. Kailan mo KKK? Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan. During the time of the Katipurinos, kinsa naman ang nilaban sa ilahang nga pari? Tulo lang. Mainumdum mo ni Gumburza. Nanay isa nga katipuniro ni traidor o gitugan si Gumburza. Mao nang igala sila diha sa Luneta, kanabang ngay monumento ni Rizal. Unahan na diya, nadya monumento nila. Gipalingkod sila sa lingkuranan o gituok. Dire, gituok. O gihugot ba? Nga hantod nga mulugti ang imong bukog. Hantod nga mutuay mo. Strangulation, pero putaw ang anak. Buotan nga mga pare. Gomez, Burgos, ug Zamora. The rest, wakid nilaban sila. Pero kita nga mga Pilipino, dali naman kung itong mahulga, bisan gani mo inong tanga, ay multo diha. Hadlok nito. O bitaw na sa tanan ng mga aswang-aswang, Pilipinas ang pinakaalaot na aswang. Sa Amerika pa ng aswang, itutuhon mga ita. Ilang aswang nito, magsakay yung sili. Diba? Sa nino dito, hirapay kalo na may earring. Pagabot sa Pilipinas, utol, ulawan. Gubak mo yung gawak. Asa ka ginang aswang? Adto ka sa Scandinavian, oh, naisilhig na. Amerika, naisilhig. Russia, naisilhig na. Adto ka sa Europe, naisilhig na. Pilipinas, ay naisilhig. Kitutuhon kayo ta. Unsay gisulti nila nga ihadlok dito ta. Mo nang niyo nga. Para nga mapasaylo imong sala, kinanan mo kung kisan ka. Mo na hadlok ang mga katipuniros, kung ato pud sila sa kumito. Manulong na biyak ni. Mong alsa ang mga katipuniros. Sige, sulti ka na pinakaman mo. Tanawan ninyo ang tanan ng mga simbahan na ko. Kung dili man gani atubangan ang munisipyo na skilled. Think about all the municipalities in Cebu. Eh, diri man yun dinumbo sa Manjilan, siya man yun nagdala niya na. Asa man lapit ang mga simbahan ng munisipyo, di ba? At bang, kaya dito ko nakahibalong niya na sa Lasig, sa Siquijor. Mga karaang tao dito, siya, bibi mo doon, sukit-sukitan mo kayo mo. At bakit? Munisipyo kang simbahan. Ang mga tao nga dili gusto mo trabaho niya, bilangguon, sige latiko. Maundangan na sila latiko kung trabaho sila nga tukuno ng simbahan. Mga katipuniro sa una, inigsulti nila dito, gawas ngayon ang utugan dito, ang runner sa una. May nang isal, katipuniro. Ini gawas sa simbahan, dakop na yun. Mauna, hundreds, upon thousands of katipuniros sa kadakpan. Pipila lang sa ilaha. Pero timan ang kining mga karaan ng Katoliko
Sa ako nang gikay ko, nagsunod di ko kung sigsulti sa Balang Kasulatan. Niya. Basahon nato sa Acts 13, 42 to 44. At this time, Jesus already ascended up in heaven. Humana siya, di bayaw nga to sa langit. I want you to read this one. Oh. Dili ko mo read ining nasulat diha. I want you to read diha sa Bible. Unsa man ang ilahang adlaw inog sisimba nga gihandag mga Gentiles ato pa mga hintil. Unsa ilang day of worship sa dinha nga nasayod sila sa kamaturan. Okay, kindly read. If anybody of you is ready, go ahead and read. Gana? Okay? Wala? Okay, napakakulang na basahon. And when the Jews were gone out of the synagogue, chapel, gamay siya nga church, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Kinsa naghangyo, mga Gentiles, kaya nakabati sila nga naa si Paul, ug naa diya si Bernabe. So, naghangyo sila nga iwalay sa next Sabbath. Anong dili man ini kasunod adlaw, Domingo? Nganong di man ini Lunes? Nganong dili man ini Martes? Nganong next Sabbath man? Okay? Now, when the congregation was broken up, many of the Jews and the religious proselytes, unsa may pasabot sa religious proselytes? Buti pasabot kay mga proselytes, they came from another country nga may join sa imuhang pagsimba. Gikan, kung basahon ninyo ang mga pagwali ni Peter sa Acts 2 verse 4 to 8. Tanawan ninyo kung kinsa na ang mga grupo sa mga tao. Acts 2 verse 4 to 8. Wala na diri. Diha lang yun mabasa na ninyo kung kinsa na ang mga tao nga nagapamati sa pagwali ni Pedro sa panahon sa Pentecostes. Okay, read. Hopefully, you're good to read right now. Oh, Mike, please, Mike. Ihatag ang mic. Okay. Kini siguro siya nag-productive ni. Acts 2 verse 4 to 8. Tanawa kung kinsa ang nagapanimati, unsa nga klaseng nga rasa sa mga tao ang nagapamati sa pagwali ni Pedro. Sige. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Okay. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Under heavens. Every nation under heavens. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. Okay. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, "Look, are not all these who speak Galileans? Oh. And how is it that we hear, each in our own language in which we were born?" Okay. Ang mga tao nga bisita ni ng Lapita, nakabati sila sa ilang lingwahe. Ningon sila nga, are these the Galileans? They have their own language, but why we can understand in our own language? So kung imo nang ipadayon, unsa man ang ilang mga rasa, can you continue? Two more texts, i-continue. Parthians and Medes and Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea, Cappadocia, and Asia. Asia, continue pag yun. Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes. Okay. Even visitors from Rome. So na yung mga tao gikan sa Libya, gikan sa Ethiopia, gikan sa nagkalain-lain nga part diha sa Europe. They visited Israel in Jerusalem. Nakabati, lain-lain silang rasa. They understood, nakapasabot sila kung sa giwali ni Pedro. Mauni sila ang ginganlan og mga religious proselytes.
So pagbisita nila dito sa Corinth, they followed Paul and Barnabas. Humanang simba. Sa ato pa, hapon na ni. Hapon na. Nagsige sila sunod-sunod. Naghangyo sila nga iwali pag-usab pagka next Sabbath. What is the Sabbath in the Bible? What day? Seventh day. So, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God, and the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. Unsa, kadaghan ng mga tao, almost all of the people of that city, they went to listen to the preaching of Paul on that Sabbath day. Mao na nga, ang ilahang adlaw yung simba. Adlaw yung kapito, because that's a Sabbath day. Pero when it was changed, kano sa natabo, nausap, during the time of Roman Emperor Constantine, a half-Christian. Anong half-Christian man siya? Niangkon siya nga siya Christianos, but he was never baptized. Kanos pa siya na baptized, diha siyang deathbed. Hapit na siya mamatay, nagtinga-tinga na siya, niya usap pa siya ibaptizan. Pero while he was still alive, he was never baptized. In the year 321 AD, naghimo siyang decree, ang Domingo, kinahanglan atong tipigan o atong pagsimbahon. Nagsugod of 321. Before that, patras. Adlaw ipapolay ng simba nila. Napay tigom sa Domingo? Yes. Why? Because Sunday, kung sa atong pagdinig, abog ba? Ano, nakasabot mong tabo? So naagi ang mga tao, nagatabog. Pero naay nagasimba ang mga pagans. Pero aron mo mahimo sa, naghimo siya nga diri sa siyudad sa Rome, nobody is going to work except those that are in the mountains. But in the city of Rome, we are going to give Sunday as our day of worship. 321 AD, gihimo niya ang mga balaod. Okay. So Dark Ages came. Paghisgot na ko sa una of many Christians, those Christians are Catholic Christians. Pero sila Sabbath keepers ng mga Christians. Were imprisoned, tortured, martyred, and more than 70 million died in their faith for 1,260 years nga paglutos. Now, balik na punta sa Revelation 12. But the earth came to the help of the woman, di ba? May bugan ang serpent of tubig. Kaya iyahang mga tao ito nga nagkukod sa mga anak, mga sumusunod sa true church, no? And the earth came to help the woman. Sa unsa nga mamagi nga ang earth may help sa woman. This is the story of the Mayflower. In Europe, kung sila musimba, sundalo ang musugat nimo, labi na pag muingon niya, kana sila mga Kristiyanos na, sa to believers of Christ. What is the root word of Christian? Christ. Sato ba? Kana sumusunod na ni Kristo, they are Christians. At tuon na sila mga balay. Pasimbahon yung pugos. Wala ka naganahan ang mga Quakers, ang uban ng mga pioneers. So nagplano sila, nagkinahanglan musibat sila sa Newfoundland. Newfoundland, na-discovery na ni Columbus ang US. So gikan sa Netherlands, nagsakay sila ang barko ng Mayflower. Mao ng Flores de Mayo, di ba Mayflower? Kung sa ito, Flores de Mayo. Ngalan na sa barko. Nagtabok gikan sa Netherlands going to Portsmouth in England. Gikan sa England, nagplano sila nga muadto na sila mo biyahe padulong sa Newfoundland, mao na ang Amerika. Kaya aron nga dili na sila dito lugson, di na pugson sa pagpasimba. They are going to serve God through their own choices, Bible ilang basihan. So, may biya sila duha ka barko actually, pero ang isa kay gubaon man. Mibalik sila sa Portsmouth ug ang sakay sa atong usa ka barko nga gamay mibalangin sa Mayflower. Naglawig ang Mayflower padulong sa yuta sa Amerika. And when they reached the land of America, ilang ibutang ang Bible dinha sa baybayon o nagtalirong sila ng mga tao. Yung sa Ginoo, inigsugod namo dinhi ang among pamalaod ibasi namo sa imong mga pulong.
Kay ikaw mo'y nagdala ka na mo dinhing nabita. Pero tanawa karon ang Amerika. Nakasimo ba sa pagsunod? Actually, you can read that one in the Constitution of America. Nakakana sa pag-format nila niya ng Constitution that the basis of their laws should be centered in the law of God. Pero karon wala na. Even reciting a prayer diha sa Congress, dili na kay ma-offend ang atong brother Muslims. Sa Senate, dili na. So nausap, no? Nausap. Karon, the earth came to have the woman. Mo na ni nga ni lawig sila padulong dito. And the earth opened its mouth and swallowed the river. Ang mga tao to nga nagukod, ang uban kanila na nawala, ang uban kanila nangamatay kung asa because that the earth helped the woman. So that the dragon had poured from his mouth. Then the dragon became furious. Suko ang dragon. Ngayon, napa may nabiling na mga salin, mga anak sa babae, sa ato pa, mga umoy nagsunod sa eksakto nga pagtulunan. Unsa ang gikaligot-gutan sa dragon? I want you to read diha sa iyong Bible. Revelation 12:17. Ako naman ang ibutang din ha, pero I want you to explore. Come on, you to explore. Revelation 12:17. Unsay gikaligot-gutan sa yawa? Ha? Unsa man ang iyang wala na binagdag. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Okay. Ang dragon nasuko sa babae became furious with the woman, that is the church, and went to make war with the rest of her offspring, ang iyang remnant, ang nabili niya. Unsa ang mga timailahan, anong nasuko siya? Ni ay ba? First, they keep the commandments of God. Second, they hold to the testimony of Jesus. Unsay pud pasabot niya na? The law of God, the commandments of God should be upholded. Ang yawa kontra na niya. So if a church dili siya mo magnify sa law of God, meaning to say, kampi ka sa yawa, kampi ka sa dragon. Kaya ang dragon nasuko man sa babae kay naa may commandments of God. First reason, ngano nalagot siya sa church? Because the church has the commandments of God. The people on that church, they follow the commandments of God. Second, they hold to the testimony of Jesus. What is the testimony of Jesus? It is the story of His life. It is the story of His life from Genesis to Revelation. Mangutana mo, how come there's a story of Jesus in the Old Testament? Every calf, every sheep that that will become a burnt offering, it talks about Christ's death on the cross. Every detail, even the bread, diha sa sanctuary, na a table of shewbread na 12. Now Jesus manifested Himself in the New Testament, I am the bread of life. That's about Jesus. The blood that was poured out is the blood of Jesus Christ that was poured out in Mount Calvary. Everything in the Old Testament and in the New Testament, it should be centered on Jesus. And that's about the testimony of Jesus. So, unsa gihimo sa dragon? And he stood in the sand of the sea. So, iyang ginapangita, natindog siya, alarming tayo kay anyone na makita niya na nagtipig sa commandments of God and have the testimony of Jesus, iyagin yung bubaton. Makita na, if we are going to eradicate the law of God, meaning to say, kakampi na to ang dragon. But if we have the law of God, kontra na to ang dragon. Ano yung idea? Simple as that. So, those pilgrims in the mountainside, dito sila gahimo silang service. Walay building, walay structure na church. In caverns, dito sa mga langog, gakanta sila. Dayon, naman na sila watcher sa panahon na ang mga sundalo kasingapot na, muna ang watcher. Hilom sila. Pagkitaon kung nga sa dapit, lo and behold, wala gid sila nahurotanan. That's why we have the Bible in our hands. Ang ingon pa ni Voltaire, nga usa ka atheist sa France, ingon siya, kamo, padto pa. Ako pabalik na.
Pero ang tanan nga nangabukid ug ang naadtuan na nako ug ang tanan nga kahoy nga nagbarog sa kabukiran ako nang gipangputol. Dili na mo tumaw ang Biblia kay ako na tanan nga gisunog. Liman tanan gisulti ni Voltaire. Na insakto ba ang gisulti ni Voltaire? We still have the Bible in our hands. Wala niya na-erase. It is because that is the Word of God. Dili niya mapildi ang Ginoo. Mao ni karon nga atong makita ang everlasting gospel nga gisinggit sa first angel. Unsa ang iyang gisinggit? Fear God and give glory to Him. For the hour of His judgment is come. And worship Him that made the heaven and the earth. So ang ayan, simbahon na ito naghimo sa langit at sa yuta. Then we will go back again to the story how our world was made. But on the seventh day, God rested. Mao na nga, nag-ingon ang angel, simbahon na to siya. Kay siya man ang una nagpahulay, siya ang sundon. Okay. But then the second angel came, atong ipadayon, Revelation 14:8. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Remember, nga ang atong nabasa diri is Babylon. But pasabot, it is already defeated. It's fallen, that great city. Tanawa ang connotation niya. She. Her. That's why ang usa ka religious na grupo gina-address kanunay og feminine. The same as the Church of God addressed it in a woman. And even ang kontra niya nga pagtulunan hingalag Babylon was addressed also as a woman because it is she and her. Makita niyo ang kalainan. Now, sa ilang nga pagpadudlo, maghisgod gani ka, she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. But pasabot ang iyang pagtulunan, iyang ipasunod sa mga kanasuran. No? Iyang ginapasunod. Ang nahitabo karon ang next angel, ang third angel na ingon. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image. So therefore, ang ikatulong na angel, it talks about worship. But they are not worshiping God. It's about the beast and his image. Unsa may tabo? The beast and his image, they are going to make a mark sa mga tao na nagsunod kaniya in their forehead or in his hand. Ang Diyos nalipay ba? No, God was not happy. Because the same shall drink of the wine of the wrath of God. Magainom sila sa kupa, sa kaligutgot, sa bino, sa kaligutgot sa Ginoo. Magainom sila sa kupa, sa bino, sa kaligutgot sa Ginoo walay sambo. Sa ato paisog, kung ngayon gani ka nga, tanduay. Yun ang mga uban ka, hindi naman ba? Tanduay. Kung yung mga ako man, butangan ito binti. Nakabati naman ko, pero dili mo ko hinginom. Kung sa may ang binti, iyang isagol, aron na dili tanto isog. Pero ang uban, kung dito na sa gawas, naa sila bino, silang kupa. Ni isog man, hindi ginaw na. Bubanaw. Chaser! Limonsito, dayon. Sa ato pa, ang iyang kaisog sa ilim nun, iyang pildihon sa chaser. Ang uban, tamis, ang ilan iikuan ng chaser. Pero kini, gihulagway, nga ang bino sa kaligutgod sa Ginoo isog kayo. Kaya kung atong palayo nun, and he shall be tormented with fire and brimstone, tanawa ang wrath of God, in the presence of the holy angels, in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whoever receiveth the mark of his name. So they will be tormented by God. Pero remember this, that Babylon is already defeated. It's fallen, the great city. Karon, aside niya na, nga nasuko ang yawa, no? Sa mga tao na may commandments, o na ay faith of Jesus or testimony of Jesus. Niya, ang Revelation 14:12 na gingon po. Ang ginganlan sa Ginoo nga mga balaan, the saints, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God. Naagyan ang commandments of God,
talking about the saints who follow Jesus, they have the commandments of God and the faith of Jesus. The same also with the testimony of Jesus. The testimony of Jesus is the life story of Jesus. Kung unsa man yung life story, mo yatong sundon, mo bitaw na nag-iyon niya nga iyahang nabatasan. Ako nagapangunawanan niya ng word ba? Iyahang nabatasan nga musulod sa sinibuga. Unsa man ang iyon ang una sa batasan ni Kristo, maot o maayo? Kung hindi maayo niya batasan, why not follow it? Maayo nga nabatasan ni Kristo. Mauna nga nag-iwan din ang saints nga iyang ginganlan, they keep the commandments of God and have the faith of Jesus. These people, kana nga gipangsunog, even though naana sila sa bakbak sa kamatayon ba, they never gave up their faith. They never give up their faith. They still cling to the commandments of God and the faith of Jesus. Bahala na sila mamatay. You know why? It is because they believe that when Jesus will come, they will be resurrected. Amen. Because Satan is already a defeated foe. Pildi na si Satanas. Mauni, manawa. Balik ko na to. Revelation 12:17. Ibasa mo niyo ni. And the dragon became furious with the woman and went off to make war with the rest of her offspring, or remnants, on those who keep the commandments of God and hold on to the testimony of Jesus. So, and he stood on the sand of the sea. Diha sa baybayon nagtindog ang dragon kay nagapangita kung kinsa tong na ay commandment keepers of God ug nagpamatuod sa kinabuhi ni Jesus. Okay. By the way, ang kamatayon ni Jesus sa cross, it is for everybody. It is for everybody. Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So ang tanan ng mga tao gusto sa Ginoo nga mahiusa. Pero dili may kita mayo bisan gani kita nga mga panimalay. Namang giusa ba na kay nungdong mga dato. Pero dili sa Cebu. Tulo upat sila kabong igsoon. Pero marugoy kay ni ikatulo. Buhi pa ang ilang amahan. Ningon ang ilang amahan nga ang tanan nga katigayunan bahino ninyo. Pero kung sa ihimo nini, kailangan sila yung hotel. Lapat na sila mga hotel ba? Gikuha ni ining ikatulo ang papili sa hotel nung ipahimuan niya yung didubsing. Ni iyang papa kayo sa ito yung pa, dimahin pa. With all due respect ng amahan mo, naghuna-huna nga mahino nila, gipirmahan. Sibat na yun. Ang kining ikatulo, dili na ganahan maging istorya niling duha. Ay, niling tulo. Dili na ni siya ganahan kining ikatulo nga anak. Hindi maging istorya niling na dili. Kay kalabanan sa property, he has it in his possession. Yung natin yung bintahuso ba? Mauna nga, ang gusto sa Ginoo nga walay bintaha. If we are in Christ, then all of us are one in Christ. Walay bintaha. Basta kita magtuo ta niya because Jesus is the head and the church is His body. The church is the body. So mahiusa ta niya sing lawas. Kung sa man pamaan yung mahiusa ta, kung unsay gitudlo sa head, the body will follow. For as the body is one and hath many members, and all the members of one body, being many, are one body, so also in Christ. Kung dihata ni Kristo, we are in one body. That's the church. For by one Spirit, we are all baptized into one body. Ang pangutanan nini sa unsa nga klase, nakita na hiusa. Niya, talking about yung naghisgot mo niyo, baptized. Ako na lang po ning isa-isa gani. We all baptized in one body. Kung sa kayo pa sabot niya ng baptized in one body. Sabi ninyo, mahiusa ang mga anak sa Ginoo in one body kung musunod ta sa iyang pagtulunan. Ako nang gisulti kanina. Niya.
Baptism, actually, kung imo nang kuhaon ang word nga Griego niya nga pulong, baptizo. Baptizo nga. Kanang word nga baptize, gikan ka na sa Greek word nga baptizo. Ang iyang meaning niya na, magpasabot itusmaw. Itusmaw ba? Ilugom. Sama, magdina ka o panakton, itusmaw nimo. Ihumol nimo dina. Pero dugay lang ito nga pagkahumol. Pero kini siya tusmaw lang o dali. Kaya nga naman, baptism, baptized into Christ is a symbol. Simbolo siya, niya. O subunang pagbasa, know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? So kung kita magpabautismo, gibautismohan ta sa iyang kamatayon. Sama na si Kristo gilansang sa cross. Therefore, we are buried with Him by baptism. Sama na si Kristo gilubong, mo nang itusmaw ka sa tubig, we are buried. E mo man ang simbolo sa baptism. Ikatulo, we are buried with Him by baptism into His death. Ikatulo, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Sama na si Kristo na banhaw ikan sa mga patay, kuman sa pagtusmaw, patindogod ka. That's the symbol of baptism. It is the death of Christ, His burial, and His resurrection. Ang pagtindog sa tubig, it is the death of Christ. Ang pagtusmaw, it is His burial. Ang pabangon, it is His resurrection. Sa ato pa, nakikuban ta sa iyang kamatayon, paglubong, pagkabanaw. Because baptism is a symbol. Karon kung wala nato na naagian, we are not united in Christ. Wala ka nakikuban sa iyang kamatayon, sa iyang paglubong, o sa iyang pagkabanaw. Nag-ingon sa katapusan, for if we have been planted together in the likeness of His death, parihan ini, we shall be also in the likeness of His resurrection. So ang saan sa Ginoo, kung ikaw namatay ka, kauban ka nako, sa adlaw, sa pagbalik nako, kay buhi man ko karon, buhion di ka. Muna mo pasagot. Baptism is a guarantee para siyang mag-interact that He can identify His people. That we are going to join Him in His death, in His burial, and His resurrection. Simple. Acts 22:16. Ano sa pag-ibining sa baptism? And now, why parehas daw? Ano mo po sa pamay langanan? Arise and be baptized and wash away thy sins. Ang baptism is also a symbol of washing away our sins. Mabitaw na kung sa man ang universal solvent. Water. Sa dinha, nagili pa ta kaon. Kung sa man itong gamiton, ilighugas. Tubig, akuan, alkohol. Pero bisag alkohol na, pila ang portion ng tubig din ha? Dagdahan ang portion gihap niya ng tubig. Bisag alkohol na siya, gisagulan na ng tubig. So mauna siya, nga manghugas ganita aron na malimpyo. The same also with baptism. That we are going to be baptized to wash away our sins, calling on the name of the Lord. So parehan ini, crucified with Christ, pagtindog sa tubig, buried with Him, ang pagtusmaw, the same as Christ, i-transfer dito sa tomb. Raised with Him, ipabangon ta, the same as Christ came out from the grave. So that's the meaning of baptism. So, when Peter mentioned this, when he made the sermon in Acts 2, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Aron na mapala ang inyong sala. It is only through baptism nga atong magkuha ang symbol, kaya ang pagkamatay ni Kristo, moment to ang pagbayad niya sa sala, pagpala sa atong sala. And he shall receive the gift of the Holy Ghost. Unsa ka importanteng baptism? Importante because it talks about Christ's death, burial, and resurrection. By the way, sa unsa nga pamaagi nga ato ang ma-celebrate ang kamatayon ni Kristo? Two things. Duha na kabutan. First, it is through baptism that it symbolizes the death, burial, and resurrection of Jesus. Second, it is through the Holy Communion. Second, nato nga, why lain nga mabasa na ito gikan sa Biblia?
nga i-celebrate ang iyang kamatayon. Mora gid ni. Through baptism, second, through Holy Communion. Niya. 1 Corinthians 11:24 to 26. And when he was given thanks, he brake it and said, "Take it. This is my body." Ingon ni Jesus, which is broken for you. This do in remembrance of me. And after the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament of my blood." So his body and his blood, this do ye as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He comes. Ang pag-participate nato sa Holy Communion, it is about the death of Christ. Pero timan naay gikaon o naapoy giinom. Kung kaon lang, wala giinom, dili kumpleto. E kung ikaon ka, na ang body ni Christ, pero wala man ang iyang blood. Pero ang iyang giingon diri, ipatake man gani ang kanon. Kunya mingon siya, "This cup is the New Testament of my blood." Then you drink, na. So, diha nga pamaagi nga ma-celebrate nato ang iyang kamatayon by participating in the Holy Communion. Okay. And lastly, yes. Kini nga to nga ginasaysay diri. Depende lang yun kung sa'y nasunod sa itong una-una. Pero nag-ikon si Kristo daan. Luke 9:26. For whosoever shall be ashamed of me and of my words. Parehas panana itong itunan. If we are ashamed of that, of him shall the Son of Man be ashamed. Kung atong ikaulaw ang pulong sa Diyos, maulaw sa siya ka nato. Pero abi ninyo, sa mga tao nga gipangdakop, gipang priso, gipang torture, gipang patay, they were never ashamed of Christ. Ilang ibarugan yun hangtod sa ilang kamatayon. Kaya nga naman, kung dili kita ma-ashamed sa iyaha, inig-abot niya, dili ko siya ma-ashamed sa tuwa. Pero kung ashamed ka sa iyaha, when He shall come in His own glory, and in His Father and of the holy angels, timan nga ma-ashamed ko siya sa tuwa. Mas muna ko, I will read it completely. For whoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when He shall come in His own glory and in His Father's and of the angels. So, mintras, napakanato ang gininhaw, let us not be ashamed of our God. Gahapon na itong itunan, He already triumphed over the serpent. He already triumphed over the dragon. Idaog na niya. Ang ato lang karon, it is to follow what the head is talking. The head of the church is Christ. And all the things that we talk here, it is about the word of Christ. Remember this. Daghan na ang mga kinabuhi na natalas. O dili gusto sa Ginoo nga mawani ang ilang kamatayon. Nga dili sila mubangon. Wapot ang panahon, papangunon din sila sa Ginoo. O maugyan ko na ang atong paglaom. Our hope for tomorrow is sealed and it was vindicated by Jesus Christ. Dapat pag Ginoo mga panlangin ka natong tanan, may gabi. Salamat kay Pastor. It was a very beautiful presentation. This time we will have a intermission song from Mother Bon. Now talking about, please get ready, Mother Bon. Talking about not being ashamed of God's words of Christ. Sa kay gayon akong ikagaw, naminaw sa sama ang nani ng mensahe. Gayon, pagkadungog niya about baptism, he took the stand because his entire family is against na magpabaptize siya. Pero nagkabasa siya na I'm not ashamed of God. So siya gibuhat. Pagpanahon sa schedule na din ang pastor na ingon nga siya magpabaptize,
dito siya sa pastor o nga siya nagkarong schedule sa baptism mo at ko. Pero gibaharan na sa siyang ginikanan. Yan siya nga, nagkabati man ang ginikanan nga iniyang anak nagkamanghuran, ganahan nga musulod sa body of Christ through baptism. Giina niya, magpabaptismo ka gani, di nagka-iluwan nga anak. Baharan sa iyang ginikanan na akong igagaw. Kapag bisan pa man na mas giila niya ang plano, ang gahom, ang gusto sa Diyos para sa iyong kinabuhi. Nagpabaptize siya. Pilidagan sa panahon, ang mga bata, nahimong profesional. Nalimot na po iyang ginikanan. O sa diyan, nahimo na siyang profesional. Nag-top siya sa board exam. Panalanginan siya sa mga Ginoo. In the family, siya ang kamanghuran. Siya ang asking nakapot sa kinabuhi. Nahimo siya professor sa Cebu Doctors. Dayon, later on, ang iya pamilya isunod na pamilya. If we don't stand for God, then who will? To save our family. So, nining panahon na, contemplate on these things. Christ died for you, and the question is, what would you do for Him in return? So, we will listen to the song, and you may prepare your questions. One, give you the turn. Some say life is just a series of decisions. We all make choices. We live and learn. Now I'm standing at a crossroad, and I must choose which way to turn. Down the one road lies overgrown, come over, all its power, its wealth and fame. Down
That's very nice, Von. Thank you for sharing that you have chosen Jesus. Amen. Sa kabata, now we may ask if you have questions for tonight. Wala kayo mga kamatana. But I believe nga katingan. How about on table number 1? Hindi, kamatana. Okay, Pastor, sorry kayo kakaroon. Kaya kasaray mo kamatana. The other night, you have 4. Tonight, maybe you have explained it well. Diya, Pastor. Tunla sa na mo pag kasi matukaan ka, Pastor. Okay, ang Inquisition nga ang crusade parihara ba panahon sa 1,260 years usay kalainan sa duha. Yan ang duha. Okay. Ang crusade actually is a war. Both arms. Like for example, ang Jerusalem i-conquer na sa panahon sa mga Ottoman Turks na si Saladin. Saladin. Niabot si Richard the Lionheart campaigning nga ang Jerusalem manggod ang nag-hold mga Muslims na. So Richard the Lionheart, who was once the king of England, itahasan siya sa Rome in order to retrieve back Jerusalem. So may-atake siya dito. Mauna ang gingalan ng mga crusades. Both parties, they have weapons of war. So every time na mag-campaign sila, ilahang pasunod ang ilang pagtulunan, pero the other party has also weapons. Inquisition is actually walay weapon ang kontra. Ipasunod ang pagtulunan, kung dili ka musunod, patay. That's all. Ang difference niya. Okay? Crusades, it's about war. Both parties, they have weapons. Inquisition, ang pikas, walay armas. Ang Rome lang may armas nga. Ilahang atake dito ang lain ng mga believers. Kung dili musunod sila pagtulunan, patay. That's all. Okay, so now we saw the difference in position of crusade. Next question, Pastor. If nag-worship sa Ginoo or sa Diyos on Sunday, still we observe Sabbath, or do we still observe Sabbath kung Sunday ang atong we-worship ang Diyos, or any day basta nga nag-worship sa iyaha? Sakto ba niya, Pastor, nga kung isa po sa nga adlaw nag-worship ta sa Ginoo, is it considered na nag-observe nga punta sa Sabbath? Okay. So, ang pangutana, is it right? Madawat ra ba ni nato based sa itong litura, doon na ba'y referensya nga ang pag-worship sa Sabbath, pwede ra nga isang unsa nga adlaw? Mga siguro natin pasabot, pwede ra siya Sunday or lain nga adlaw? Prepare na. Okay. I would like you to imagine. Makitang tanan, we are all rich. Tagay ko drink dito kalingkuranan. 7 chairs. Para sa iyo lang. Ikaw. Okay. Kaya nga. Para sa iyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Granting this is your house because
It might be you're already well off. Ito ulit ka. Kini nga mga balay, lain yung design na ay Spanish house, Portuguese, kanang European, American, Italian, Norwegian, Swedish. Example lang, lain ng mga balay. Then it happened na imong ginikanan ni bisita sa imuha kay dugay-dugay na ka nga wa ka bisita sa imuha. Pag bisita, nakita ni mo yung ginikanan nga mo gyud pagnaog diha sa bus at tubangan sa imuha balay. Uy, nay, tay, naabot lagi ka. Yung sa dugay-dugay naman tabo magkita. Miingon ang anak nga, nay, na ako'y bagong project. Pito ka balay, hapit na na matapos. Gamay na lang ang kulang pero lain-lain og disenyo kada balay. Isuroy ta mo. So gisuroy sa anak yung ginikanan o ng balay lang isulan o kini yung Spanish na balay. O ni ang iyang disenyo. Kini Portuguese nga balay, kini Italian nga balay. Pero dugay na sige sorry to hangtod ka hapit na paniud to. Miingon dayon ka kay namay boy siya nga boy. Tabangi sa si nanay o si tatay kay mo pan-aw sa mga balay kay magpalit sa ako o pagkaon aron nga maniudto pa nga nindot kay itong pagkaon. So gibili nimo sa boy. Ang boy mo'y nagpadayon sa pagpatanaw sa balay. Karon nakabalik ka na, andam na ang lamisa. Pagawas nimo sa balay, isugat ka sa boy nga nga asa naman si nanay o si tatay ron. Miingon ang boy na asa ikalima nga balay sir. Nasa ikalima nga balay. Ang akong pangutana mao ni. Asa man nimo adtuon niining pito ka nga balay aron imbitaron nimo imong ginikanan nga maniudto. Miingon ang boy na asa ikalima nga balay sen aron sila diyan ang tanaw-tanaw. So asa man ka mosulod nga balay aron imbitahon nimo imong ginikanan? Siyempre si ikalima. Kay naaman sila diha. Kay kung musulod ka sa ikaunom, wala siya dire. Wala po dire sa ikapito. Wala po dire sa ikaw. Kaya may man amoy na sa kalima silang balay sir. So lahat na misulod. So musulod ka dito para imbitaron mo yung ginikanan. Now when God created the world, tuod ang Ginoo mo'y naghimo niini nga mga adlaw. But He went inside the seventh day. Ug miingon siya, tagbo ako dinha. Ang uban ng mga tao mutagbo sa Ginoo sa laing nga adlaw. Pero nakabalihan ang presence sa Ginoo. God said, on the seventh day I rested, I sanctified, and I blessed this day. Kinsay nagingon? God. Dili tao ang nagingon, it was God when He created the world. Mingon siya, the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Who said? Who said? God. Karon, pwede ba tayo makasimba sa lain ng mga adlaw? Pwede. Pero talking about the holiness of the day, God intended only for the seventh day. He made it holy. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do thy works, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any works. Thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth, is and rested on the seventh day. Kinsay nag-rest? God. Pwede ba ta kasimba? Yes, pwede ta kasimba. But it is not a holy day. This is the holy day that God put as sacred day. Karon, like us, namagyan po may worship din nga di makasimba gyapon mi in the evening we worship God. In the evening, even in the afternoon, kung namagani call, we make our worship over this day. Pero pinasahigid siya ang ikapito. Ano yung idea? Okay, mo ito natubag, no? Very nice illustration. Mo ito nga dito, tuwa din dito ang Diyos.
Hindi mo ibala. Okay, text ako ipakita. Sige, Pastor. Sige. Okay, look at this text. It talks about worship. Yeah? It talks about worship. Matthew 15, verse 8 and 9. These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Anong layuman? But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Ang commandments of God, it is on the seventh day. But the commandments of God, pilit lang ka, niningat lang. Pero mingon ang Ginoo, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako. But in vain they do worship me. Kawang lamang ilang pagsimba kanako, kay ilang ipakadoktrina ang mga kalagdaan na hinimo lamang tao, dili Diyos. Naroon na to. Kung kinsa nga itong ipasidunggan, Diyos ba o tao? So take note, Matthew 15 verses 8 to 9. So we can worship God, but worshiping Him on a holy day is different at all. Okay, thank you, Pastor. Thank you for the question. I think we have last question here. In present time, this is maybe very curious mind. In present time, why God doesn't give us a solid or a sign, a very clear sign that He is really undeniably instead, or undeniable, real is siya, undeniable, instead of making us rely on our faith. Wa man gyud siya sa atong panahon nga naagid ta siya ba? Why do we have to focus on faith rather than like kaingon ka nga naagid tanong gyud na siya. But when you talk about God, it is through faith. How do we explain that, Pastor? Okay, Hebrews 11:1. With faith, substance of things hoped for. Okay, open your Bibles. We have Hebrews 11:1. Pakita mo, sir? Okay. Flash. Okay, tanawa na. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. It is only through faith na makita nato ang Ginoo. Di man niya ang pagkasulti? Faith is the substance of things hoped for. Inakay gilauman, pero wala na mo nakita. Ebidensya siya, the evidence of things not seen. You know why? Of the reason? Because it is impossible to please God without faith. I'm going... Okay. Hebrews 11:6. Padayon sa 6. Okay? Manawa. Nganong ikinahanglan ng faith? But without faith, it is impossible to please Him. Kung wala tayo pagtuon, diligid malipay ang Diyos. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So without faith, it is impossible to please God. So kawang lamang ang atong mapagtuo kung wala kawang lamang ang atong pagsali kung wala tayo pagtuo sa Diyos. Kawang siya. Impossible. Without faith, imposible man na malipay ang Diyos. Ang pagdili siya malipay kung ang tao ay pagtuo. So, Pastor, doon nag-evidence. But it is through faith. It is through faith. Makita mo ang evidence. But naay verse ni Pastor, I would like to add, Sir Clarence, Romans 1 verse 20. Romans 1 verse 20. Okay, isa po ni kabahin. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they
they are without excuse. So ang mga butang, mga invisible things, dili na kinahanglan nga makita nato. The invisible man, dili man makita. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Diba, paghimo sa Ginoo, sa kalibutan, magsukit-sukit mata, hindi sinugdanan yun nga naingon ni Ene, parehagon ining ang motor. Pwede na ito mabungkag ang motor. Pwede na ito masimbol ang motor. Pero do you think, iunsa man pagsugod, miining metal nga nahimo ang motor? Mayon ta dito bila sa kumpanya. Asa man gikan ang metal? Nasa mineral. Who made the mineral? Okay? Muabot yun siya sa mga impossible things, invisible things. Nasa yuta. Nagkisa yung himo sa yuta, it goes back to God. I think it's ginang-gingon dia sa Pastor Banga, so that they are without excuse. So, Hindi pa kapangulipas yun. when God breathed into man the breath of life, it is invisible. Yeah. But you believe that now we're alive because of that invisible, but we have it. We have it. So the presence of God can be built, can be experienced, even though it's not seen by our eyes. Hindi man nato makita ang gininhawa, pero buhit pa ang kita. Kaya kung dili na ito maginhawa, di pa tayo. So we're so blessed, having the knowledge karon sa technology. Do you notice nga we are copying nature? Unsa man ang pinakusgan nga molupad nga eroplano, di copy the hope. Kay kusog kaayo siya mo-glide. So unsa man nila nga makasurvive under the water, di copy the sharks. So they learn from nature. It's not really the intelligence of man, but it's the intelligence of God. So there's a proof that there's superior knowledge than man. It is God. Okay, so very nice discussion. That's why we really like seminars like this, so that you can impart your ideas, your questions, and we can clarify these things based on the insights through the Bible. So I think we are now closing to the end of our presentation this evening. What we can say is that what we have heard is not a coincidence. Siguro, magkaingon ta nga, nataymingan ra, na naari ko din eh. But there is another word for coincidence. It's actually better than coincidence. We call that as providence. Because providence, there is a reason behind it. There is someone who provides it. But when you say coincidence, it was no plan at all, and nobody is responsible. But if we believe that you are here, and somebody is responsible for that, praise God, it is His providence that we will hear these words, not by accident, but by His plan. So this evening, we will have an appeal song. Let's request our friends coming from, is it from Saksak? Bangan. Kabangahan, rather. From Kabangahan. And while they are going to sing, mga higala, I think the songs are not also a coincidence. Just like the song a while ago, nagikanta ni Bon, it is a providence. That we can contemplate on those words, and we can feel the presence, the wisdom of the Lord. Let's listen to the music. Ang kinabuhi sa
The message of the song nagpanumdum kanato about the light that we have received. And we have heard from the presentations ni Pastor before that the Word of God is the light unto my path, and the lamp unto my feet. So kini atong kahayag sama sa mga Waldensians, sama sa mga tao nga nag-agi mga panglutos kaniadto. They did not cover the light that they have received. Mausa niya ang tawag sa atoa. Now, we have received the light of truth. Siguro sa una wata nakabati niini para sa atoa, para pagpugi kayo siya is a strange message. But it's not strange because it is the ancient words. Dugay na kinasiya. Wala lang yun nagatod sa atong igulungog niya. Kapaniabot ang panahon, the mercy of God, ato na yun nabati, kung sa ang iyang ipadayag, nga naa sa balaang kasulatan. You know, my daughter, I talked with my daughter. Kunya, ako siya gipunta na, what's your favorite verse? Na iyang paborito ng verse, is katuto akong giingon. And the word is the lamp unto my feet and the light on my path. Kunya, yan nag-i-explain siya nga, lisod ka ayo dati ko, walay light. Because I'd be scared to go forward because it's dark. I might stumble or I might be hit by something. But when there is light, I am not afraid to move forward. Now we can reflect on this thought. If we have the light, we should not be afraid. But if we are in darkness, that's where fear can thrive. So this evening, let us pray that the light that we have will not be covered, but it will be shining. So especially to our families and to our neighbors, to the people around us, this is the joy of the Lord, that many will hear and know about His wondrous love. So this time, Pastor Clyde Potot will again over us or lead us into a prayer that we can contemplate to sum up this evening's presentations. May I request those who are able to stand, please stand. Shall we all rise? Those who can close your eyes and pray and ponder on the message of the prayer. Let's pray. Lamig ng gamahan tangna sa gabi. Kami nagpasalamat sa higayon ng ihatag ka na. Mayong panahon na kami aminibig. Ikaw nagpadayag o Diyos pinagi sa iyong mga pulong. Sa mga pamaagi na diin imong gingalag santos sa mga katawhan. Tungod ni ini o Diyos na ikalikot-got ang dragon nga mawang yawa. O nagapangita o pamaagi sa pagpakigubad sa iyong mga katawhan na nagatipig sa iyong kasubuan o nagasunod usab sa kasaysayan sa kinabuhi ni Jesus. Pabangi kami, mahimong umalambit ni ining mga grupo sa mga katawhan. Aron sa ingon niya na mahimo og ikaw sa among mga kinabuhi. Na kami karon sa valley, sa among mga pagpili, apan tabangi kami o Diyos, kay dili kami makaluwas sa among kaulingon, gawas lamang ikaw, musalbar ka na ko. Gani kini mga pulong ang natunan, mahimo kini nga mga giya. Mahimo usab kini nga panalangin sa among kinabuhi. Mahimo usab kini nga panalangin ngadto sa uban nga among ikapaha aron sila usab magpakisayod niini mga butanga. Kini sayod kami nga panahon na duol na. Tabangi kami o Diyos nga matinud-anon din na kanimo. Pinagi sa inyong pulong ikaw nagsaysay nga malisod kaayo nga ikaw malipay kung kami wala pagtuo. Dahil tabangi kami o Diyos nga makabato nini pagtuo. O sa pamaagi usab kadili kami maulaw kanimo sa inyong mga pulong. Tabangi kami o Diyos nga amo kining dawaton sa pamaagi nga ikaw magakalipay imong amahanon, imong maulunda kauban sa balang nga Espiritu na mo'y mga hika sa matagusan ng mga kunaw ng kasingkasan. Sa among pagpamauli, bantayin kami. Paiway sa talagpag disgrasya, ipangayon na mo Diyos ang kapasailuan sa aming nasala. Nalaybon ikaw sa natanan,
amo kay itugyan tungod lamang sa ngalan ni Jesus na maniluwas. Amen. Manikot kita, atong lamanuhon ang ato ang mga kauban sa lamisa. Thank you for